po ng mababang kapulungan na mag-initiate ng impeachment. I am not questioning or even assailing the authority of the House of Representatives to initiate the impeachment proceeding against any impeachable official. Constitutional mandate po nila yan eh. At in certain cases, di naman absolute, constitutional duty po nila na mag-initiate ng impeachment proceeding. Subalit, pagdating po niyan sa Senado, ibang usapan naman po kung null and void o talagang unconstitutional yung inihain na verified impeachment complaint. Ang isang complaint po ay hindi nagiging verified for the information of the House of Representatives. Hindi po nagiging verified ang isang complaint dahil lamang linagay yung titulo, verified impeachment complaint. Meron pong meaning yung verified. Ibig sabihin po niyan, nabasa ng mga nagdedemanda at yung kanilang nabasa ay base sa kanilang personal knowledge or based on authentic documents. Wala pong naganap na ganun dahil sabi ko nga sa inyo, sa loob ng 7 oras, kung tig sa 10 minuto kada mambabatas, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras, 6 times 7, 42 lamang ang makakapirma. Buong maghapon na po yun, from 10 in the morning until 5 in the afternoon. Sabihin na po natin na 2 araw nilang trinabaho, ganun din. Yung time and motion, kung iisipin po natin, kung may intellectual assessment po tayo, assumption, magiging 84 lamang ang maximum na makakapirma. 84 lamang ang makakapirmang kongresista, hindi po 214 or 215. There is no way that those 215 congressmen who signed yung impeachment complaint ay nabasa. Yung impeachment complaint na yan. Nagsunuran na lang po yan, nagpirmahan. At hindi po pwedeng nabasa nila isa-isa. Magandang hapon po sa ating lahat at maraming salamat sa inyong pagsama uli sa akin ngayong hapon. Today is February 10 at 5:45 po ng hapon at ako ay katulad ho ninyo, galing din ako sa kalsada, naipit din ako sa traffic, kaya hayaan naman ninyong samahan ko kayo sa inyong paglalakbay saan man po kayong bahagi ng ating bansa, yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At naririto na naman ho tayo sa aking diretsahang pakikipag-ugnayan ho sa inyo upang maghatid ng tamang impormasyon at subukan pasimplihin yung mga malalalim na usaping panlipunan na mahalaga at dapat tayong lahat ay kasali, dapat tayong lahat ay mayroong opinyon, may paninindigan, may stand at kinakailangan marinig ang inyong tinig. At kagaya po ng aking laging sinasabi dito sa aking pahina, welcome po dito pati may kontrang opinyon o pananaw o merong kontrang paninindigan sapagkat tayo naman po ang tunay na diwa ng demokrasya na maaring hindi tayo sang-ayon sa inyong sinasabi, subalit atin pong gagawin ang sandali lang ho, hindi ko naintindihan to eh. What happened to this one? Paano? So yun nga ho, at kinakailangan lahat tayo ay may opinion, meron tayong stand at meron tayong punto de vista sa mga importanteng usapin na nagaganap sa ating lipunan. At ngayong hapon ay sisikapin po natin na pag-usapan, syempre, yung pinakamalaking diversionary issue na ginagawa po nila. Ito po yung impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tinatawag ko po itong malaking diversyon o panlilinlang o pambubudol sapagkat alam ho ninyo, kagaya po ng ating titulo, itong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay may tuturing na isang mere scrap of paper. Wala po ito. Ito'y isang parang tissue paper na diretsyo sa basurahan. At iyon po ang ating tatalakayin ngayon
Medyo aayusin ko lang po itong isang pahina natin dahil merong may nag-join. Ano ibig sabihin nun? Paano tayo e-exit sa kanya? Susubukan ko muna para hindi ako nalilito. Oo. Hindi kasi tayo marunong dito. But anyway, ito pong ginagawa natin na pagla-live ay upang makapagbigay ng impormasyon sa inyong lahat. Bakit po natin sinasabi na isang malaking diversyon itong impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte? Babalik po tayo sa sentro Ang totoong issue ay ang pangbubudol na ginagawa ng Marcos administration dito sa ating na-discovery, na-bisto, at ngayon nga po isang ganap na kaso na yung mga blanco dyan sa final, ratified, approved, and filed by Bicameral Conference Committee. Mahalaga po na babalik tayo doon sa totoong issue. Hindi po tayo magpapadala dito sa panibagong panlilinlang o pangbubudol ng Marcos administration. Hindi na po sila makawala Hindi sila makatakas dito sa isang napakalaking kaso na napaka-anomalyang 2025 budget na sinatawag nga natin na isang unconstitutional, illegal, invalid, at criminal. Sapagkat nakita natin na 28 items po ang blanco at sa 28 niya nagkakahalaga po lahat ng higit kumulang 241 billion pesos. Napakalaking pera. Pera po nyo yan. Pera ng sambayan ng Pilipino at yan po ay dapat nating pakaingatan at bantayan. Ang nangyari po kasi, yung mga nanumpa na mambabatas, kanila pong sinumpaan na kanilang pakakaingatan ang bawat sentimo na pera ng Pilipinas, na pera ninyo, pera nagmumula sa buwis na inyong binabayad, pinabayaan po nila sa ngalan ng korupsyon, sa ngalan ng kurakot. Saan ho kayo nakakita? Mangbabatas sila, mga veterano na. Yung ilan dyan nakailang balik na sa Senado. Yung ilan dyan nakailang beses nang balik sa Kongreso. Ano hong ginawa nila doon sa Bicameral Conference Committee report? Nagpasa lang naman ho sila ng blankong Bicameral Conference Committee report. Blanco ho, 28 blanks. 28 items ang blanco, hindi po maaari yun. And I'd like to take this opportunity to remind tayo pong mamamayang Pilipino. Alam ho nyo, may ginaganap yatang ngayong linggong ito ay ginaganap ang League of Municipalities of the Philippines. May convention sila dito sa National Capital Region ginagawa. At alam ito na mga miyembro ng League of Municipalities, mula mayor, mula vice-mayor, mula konsihal, marunong po silang magpasa ng tamang budget. Itanong po ninyo sa inyong mga konsihal, yung konsihal ng munisipyo, konsihal ng syudad, konsihal ng bayan, alam po nila kung paano magpasa ng tamang budget. Bawal po yung may blanco, bawal po yung may patlang, at higit sa lahat, kahit isang sentimo ng may blanco, bawal po yon. Kaya ako po pinapaliwanag at tutungo nga po tayo, isa na naman ng pambubudol ito itong isinampang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Inday Sara Duterte. Lagi ko nga akong sinasabi, lalo na yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, bantayan po ninyo yung mga mambabatas na pumirma sa impeachment complaint laban sa anak ng Mindanao na si Vice President Inday Sara Duterte. Kayo po'y tinalikuran ng inyong mga mambabatas. Ito po'y pagtatraidor sa isang anak ng Mindanao na tapat na naglilingkod sa ating bansa bilang Vice Presidente. Hindi lamang pera ang ninanakaw ng mga tiwaling mambabatas. Pati po ang posisyon ng pangalawang Pangulo ay ninanakaw na rin po ng mga tiwali at elitistang mambabatas. Yan po ang katotohanan. Kaya bantayan natin, makisali kayo, makiisa kayo, at tuloy-tuloy po yung ating diretsong ugnayan sa inyo. Tungo po tayo ngayon dito sa unconstitutional din na ginawa nilang impeachment complaint. Sabi po ng press release ng House of Representatives, ang ifinail daw po nila, ganila po galing ito ay verified impeachment complaint. Mahalaga po yung sinasabing verified. Ano po ba yung verified?
Silipin po ninyo yung Article 11, Section 4 ng ating saligang batas. Importante po ito ha. Watching from Mindanao, Zamboanga del Sur, si Neil Born C3. Maraming salamat, Neil. Malinaw po sa atin doon sa Article 11, Section 4 na yung modality o yung vehikulong ginamit ng mga mababata sa mababang kapulungan ay yung automatic transmittal ng impeachment complaint na nagiging articles of impeachment patungong Senado. Wala po tayong pagtatalunan doon. Kapangyarihan po exclusive ng House of Representatives na mag-initiate ng impeachment proceeding laban sa mga impeachable officers katulad ng Vice President. Wala po tayong pagtatalunan doon. Ibigay po natin yan sa mga miyembro ng mababang kapulungan. Subalit, ang nakalagay po sa ating saligang batas, kung may pipirmang 1/3, at ito nga po pinagyayabang, pati ito pag-usapan natin, pinagyayabang ng mababang kapulungan, more than 1/3 daw ang pumirma. Nasa 240, more or less na ho ang pumipirma. More than 1/3 yan. 240 congressmen and women ang pumirma. Ngayon, sabi po sa ating saligang batas, dapat po ay verified. Ano po ibig sabihin ng verified? Pumunta po kayo doon sa tinatawag nating Rules of Court. Nandiyan po yan, Rule 7, Section 4. Silipin po ninyo yung Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Alam po ito ng mga law students at ng mga abogado at kung meron po kayong kaibigan, kamag-anak o kapitbahay na abogado, makipagtalakayan po kayo, papaliwanag din po nila ito. Ayon po sa Rules of Court, yung Rule 7, Section 4, malinaw po dyan, dapat yung verification page, meron po kasi dyan na iyong pinapangako at iyong sinusumpaan na ang iyong reklamo ay base sa iyong personal knowledge o dili kaya ay base sa authentic document na inyong binasa. Mahalaga ho yun ha. Kinakailangan iyong binasa yung complaint na pinirmahan mo. Tutungo ho tayo dyan, kinakailangan iyong binasa. Pangalawa, meron pa hong requirement dyan. Na yung binasa mo, bago mo lagdaan, kinakailangan yung allegation doon, yung bintang mo doon, yung reklamo mo roon, base sa iyong personal knowledge, personal mong nalalaman, o dili kaya base sa authentic documents. May nakita ka, nabasa mo yung authentic document, importante authentic ha, hindi pwedeng photocopy, hindi pwedeng marites, hindi pwedeng chismis, hindi pwedeng kwento lang. So yan po yung kahalagahan ng sinasabi nating artikulo ng ating saligang batas. Bisitahin po ninyo, Article 11, Section 4. Itatawid po natin yan doon sa tinatawag nating Rule 7, Section 4 din. Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Malinaw po yan. At tutungo po tayo sa mismong Rules of Procedure ng 19th Congress nitong House of Representatives. Silipin po ninyo yung kanirang Rule number 2, Section 3. Rule number 2, Section 3 ng House of Representatives. Mismo, kung saan po nanggaling yung impeachment complaint. Nakalagay po doon parehas. Kinopya lang naman yan in suppletory character o pagkakaparehas, kinopya lang nila yung nakalagay doon sa Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. At ang sinasabi dito, sa sariling patakaran o Rules of Procedure ng House of Representatives, Rule 2, Section 3, malinaw po dyan. Dapat nabasa nung mga mambabatas na pumirma yung buong complaint. Kailangan nabasa nila yan. Bukod dyan, dapat yung kanilang pipirmahan, yung mga aligasyon doon ay base sa kanilang personal knowledge. Personal nilang nalalaman, base sa kanilang personal na kaalaman o personal na karanasan. Pangalawa, ito po ay base rin dapat, kundi po personal knowledge or ang ginamit na salita, base sa authentic document. Tungo na po tayo dito sa pambubudol na lantaran upang pagtakpan ang napakamaanumalyang 2025 budget. Ito talagang usapin Alam mo ninyo, sabi nung una, pinagyayabang nila, 215 congressmen ang pumirma bago ho ito itrinansmit sa Senado. 215 ha. At ang usap-usapan ho noon,
nagsimula yung kanilang caucus ng alas 10 ng umaga nung araw na kanilang pinirmahan yung impeachment complaint. Alas 10 ng umaga, natapos po sila bago mag alas 5 ng hapon. So tanggalin na po natin yung lunch break. Tuloy-tuloy, wala na silang break. Pagbigyan na natin, kaganon sila siguro kasi sipag eh. 7 hours po, 7 hours. Base doon sa ating saligang batas, base sa rules of court at base na rin dito sa rules of procedure ng 19th Congress ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng sarili nilang panuntayan, kinakailangan nabasa. Imagine ho ninyo, there are only 60 minutes in 1 hour. Lagay po ninyo yung 32 pages na verified impeachment complaint ay binasa, assuming binasa talaga ng bawat isang mambabatas ng 10 minutes each. Kasi babasahin mo eh. At pag binasa mo, kinakailangan iniintindi mo yung aligasyon sapagkat seryosong usapin ito. You are trying to rob the Filipino people of a lawfully, democratically, legally, and constitutionally elected Vice President. So dapat yan line by line, inuunawa mo at sinisiguro mo base sa iyong personal knowledge or authentic document. There are only, kung tigto sa 10 minuto, sa isang oras so, ang makakapirma lang pag kanyang pinag-aralan ay 6. Kasi tig sa 10 minuto ay 60 minutes eh. Doon po sa 7 oras na sila'y nagpulong-pulong, lagay mo ng 6, i-multiply niyo po yung 6 na pipirma kada oras times 7, lalabas po dyan, ang makakapirma lang talaga ay 42. 42 congressmen and congresswomen. Ngayon, saan galing yung 215 na pumirma? Binasa ba nila? Naintindihan ba nila? Base ba ito sa kanilang personal knowledge or base ba ito sa authentic document? Pahabain po natin. Lagay na lang natin, marunong po silang lahat mag-speed read. Talagang mabibilis magbasa at talagang matatalino na intindihan nila yung aligasyon na kanilang ibinibintang at ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo at dahil sa kagustuhan nilang nakawin ang posisyon ng pangalawang Pangulo, minadali nila. Lagay po natin na tigli 5 minuto kada magbabasa at pipirma. Kung 5 minuto kada kongresista, sa loob ng 1 oras, 12 kongresista lang ang maaaring makapirma. Kasi nga ho, 5 minuto eh. And times 12, di 60 minutes po yun, 1 hour. 7 oras po silang nagpulong, closed door, lagay mo na, walang lunch break, wala lahat. Walang toilet break, walang water break, walang break lahat. 7 hours. Lagay po ninyo yung 12 times 7. Kada oras may 12 pipirma. Sa 7 oras, ang makakapirma lang ho, na umunawa, umintindi at binasa ay lalabas sa 84 congressmen and women. 84. Sa buong araw na yon na sila'y nagpulong ng 7 oras. 84. Saan galing? Yung 215 signatures. Ibig sabihin, merong hindi nagbasa, meron na lamang pumirma. Ano naman ho ngayon kung tanong ninyo kung di niya binasa, gusto niyang pirmahan. Bawal po kasi yun. Yun po yung mahigpit na seguridad na binibigay ng ating saligang batas. Pagdating doon sa 1/3 na pipirmahan at i-endorso ng mga mambabatas, kinakailangan po verified impeachment complaint. Ano po uli ang ibig sabihin ng verified? Ito po'y dapat binasa, naintindihan, naunawaan, at ito'y base sa kanilang personal knowledge or authentic document. Ngayon, kung sila po'y magpapalusot na naman at bubuduli na naman tayo, sabihin nila na 2 araw nilang ginagawa itong makabudol na impeachment complaint, multiply nyo lang po yung aking halimbawa. Kung 10 minutes each, sa 6 hours, per hour, 6 lang ho makakapirma. Sa 7 oras, 42. Kung 2 araw nilang ginawa iyan, ganun din 84 lang ang makakapirmang umunawa doon sa kanilang verified impeachment complaint sa loob ng 2 araw. Hindi pa rin po mapapaliwanag bakit 215. Ngayon, kung sabihin po natin na nag-speed read nga po sila, magagaling sila, matatalino at henyo sapagkat sila lang ang nakakasagot ng 3 plus blank is equal to 6.325 trillion. Pagbigyan na rin po natin sila rito.
Kung 12 kongresista po ang pipirma kada oras, sa 7 oras ay may 84. Kung 2 araw nilang trinabaho yan, 168 congressmen lamang po ang makakapirma. Sa 2 araw na yan, 168. Saan galing? Yung 215 congressmen. Paano nakapirma? Yung 215 congressmen doon sa impeachment complaint. Kung imposible na makapirma ang 215 sa 2 araw, higit pong imposible na makapirma yung 215 sa loob ng 1 araw, sa loob ng 7 oras na wala na pong break. Kaya sinasabi natin na talagang kulang, mali at hindi na naman naaayon sa ating saligang batas itong verified impeachment complaint. Malinaw po kasi, silipin po ninyo, ay kaya ho natin pinasisimple yung usapan sapagkat ang atin pong misyon ay maghatid sa inyo ng nararapat at tamang impormasyon at sinisikap ko pong pasimplihin itong mga mahalagang usaping bayan na dapat po'y kabahagi kayo. So ulitin ko, hindi po maaaring bigyang daan ng Senado itong baluktot at pambubudol na verified impeachment complaint. Unang-una, dahil hindi ito verified. Tingnan po ninyo yung last 2 pages ng complaint na yan. Pinirmahan lang nila at ang inattest lamang dyan ng Secretary General ng House of Representatives ay humarap sa kanya yung 215 congressmen and women at pumirma sa araw na yon. Pero hindi sinasabi doon na sila ay pumipirma at pinagbibintangan ang pangalawang Pangulo base sa kanilang personal knowledge or based on authentic document. Hindi po yan yung kontemplasyon ng sinasabi ng ating saligang batas, Article 11, Section 4, na dapat po ay verified impeachment complaint kung ang gagamitin po nilang pamamaraan ay yung may nag-endorso na 1/3 ng miyembro ng House of Representatives. So, kaya po ang titulo natin, mere scrap of paper. Basura po yung final nilang verified impeachment complaint. At isa na namang pambubudol dahil hindi po ito verified. Hindi po ito yung verification na hinihingi ng ating saligang batas. Kailangan kasi lahat ng gagawin po natin, lalo pa ng mga mambabatas, ay naaayon sa sinasabi ng ating saligang batas. Sapagkat, as I have said before, inaangat natin itong usaping panlipunan at inaangat natin ang level ng ating diskurso para naman makinabang ang ordinaryong mamamayan at wag natin tularan yung babaeng mangbabata sa taga Marikina na ginagawang mangmang ang mga Pilipino. Kay Rolly Galinato, maraming salamat sir sa paliwanag, maraming henyo sa kongreso natin. Tama Rolly, dahil nga yung 3 plus blank nasasagot nila na ang resulta ay 6.325 trillion. Yan ay sa kabila ng 28 blanco sa final ratified, approved, and filed by Bicameral Conference Committee report. Si Linsky, perma para sa pera. Tama rin po yan. At ang ating Chinese ba to, Japanese yung pangalan, kailangan nilang managot dyan. Dapat po yan ay hindi bigyan daan ng Senado. At hindi po dahil walang authority ang mga mambabatas na mag-initiate ng impeachment complaint. Hindi po, ibibigay natin sa kanila yon. Malinaw sa saligang batas, exclusive po ang impeachment complaint na manggagaling sa mababang kapulungan. Kanila po yan. Absolute po yung kanilang karapatan. Absolute po yung kanilang prerogative. Wala pong debate ron. Maaari silang mag-initiate ng impeachment complaint. Pero ibang usapan ho pag merong paglabag sa ating saligang batas. Bakit? Hindi ho pwedeng mas mataas ang kapangyarihan ng mababang kapulungan sa ating saligang batas. Doon po sa mga abogado at law student at yung biyasa sa ating mga batas, meron po tayong kasabihan at desisyon ng Korte Suprema na the spring cannot rise above the source.
hindi ho pwedeng mas mataas ang panggagalingan ng kapangyarihan ng House of Representatives kesa sa kung saan nanggagaling ang kanyang karapatan at kapangyarihan. Yan po ang ating saligang batas. Ito po ay para maunawaan ninyo na ito pong ginawa nila ay pangbubudol na naman. It's a distraction para malihis po yung usapan dito sa 2025 anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal 2025 national budget. Nahuli po sila dyan, nasukol po sila dyan, pilit silang kumakawala, kaya kung ano-ano na ang ginagawa nilang pagpapalusot at distraction at saka diversion, kaya sila ngayon ay nag-file at nagsampa nitong impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Kaya Lidor M. Setnom, Attorney Vic, pakibantayan po Comelec bago na naman po in-appoint, baka maluto po ang butuhan. Huwag po tayong masisiraan ng loob. Basta't pag tayo po ay nagsama-sama lahat at bumoto ng ating nasa puso at gusto, huwag po tayong magbakasyon sa araw-araw ng halalan. Maaga po tayong bumoto. Si Emily C. Cape or Cape, watching from Singapore. Mabuhay po kayo, Attorney Vic. Emily, I hope I'll be able to visit Singapore soon. May imbitasyon na po tayo. Malalaman po ninyo, sana po nandun kayo at makisali sa ating PhilCom, Filipino community. Kay Rebecca D. Seredrica, clear explanation. Salamat. Voting for Attorney Vic Rodriguez as Senator. We need honest and competent leaders like him. Maraming salamat, Rebecca. Ito naman po ang sadya nating layunin. Pasimplihin po yung mga malalalim na usaping panlipunan na dapat po ay kasali kayo, because it is also my mission and advocacy to raise the level of public discourse, subalit sa pinaka-simpleng pamamaraan at pananalita para kasali po ang lahat ng Pilipino. Kay The Great, apply po ako sa iyo, volunteer para dito sa Leyte. Maraming salamat, The Great. Welcome. Welcome po lahat ng volunteers. Kaya po, kagaya po nung aking sinabi nung Sabado, nung nagtipon-tipon po yung mga volunteers na nag-organize po ng isang dinner para sa akin, ito pong kampanyang ginagawa natin ay People's Campaign. Welcome po lahat ng mga gustong mag-volunteer at kinakailangan ko po ng marami pang volunteers. Boy, nabudol ako. Attorney Vic, pwede bang mag-file si VP Sara sa Supreme Court? Motion to quash sa kanya impeachment. Number 1 po kayo sa amin. Boy, nabudol ako. Sa aking personal at legal na pananaw, hindi nararapat na magtungo sa Supreme Court si Vice President Inday Sara Duterte sapagkat kapangyarihan po ng mababang kapulungan na mag-initiate ng impeachment. I am not questioning or even assailing the authority of the House of Representatives to initiate the impeachment proceeding against any impeachable official. Constitutional mandate po nila yan eh. At in certain cases, hindi naman absolute, constitutional duty po nila na mag-initiate ng impeachment proceeding. Subalit, pagdating po niyan sa Senado, ibang usapan naman po kung null and void o talagang unconstitutional yung inihain na verified impeachment complaint. Ang isang complaint po ay hindi nagiging verified for the information of the House of Representatives. Hindi po nagiging verified ang isang complaint dahil lamang linagay yung titulo, verified impeachment complaint. Meron pong meaning yung verified. Ibig sabihin po niyan, nabasa ng mga nagdedemanda at yung kanilang nabasa ay base sa kanilang personal knowledge or based on authentic documents. Wala pong naganap na ganun dahil sabi ko nga sa inyo, sa loob ng 7 oras, kung tigsa 10 minuto kada mambabatas, 6 lamang ang makakapirma. Sa 7 oras, 6 times 7, 42 lamang ang makakapirma. Buong maghapon na po yun, from 10 in the morning until 5 in the afternoon. Sabihin na po natin na 2 araw nilang trinabaho, ganun din. Yung time and motion, kung iisipin po natin, kung may intellectual assessment po tayo, assumption, magiging 84 lamang ang maximum na makakapirma. 84 lamang ang makakapirmang kongresista, hindi po 214
or 215. There is no way that those 215 congressmen who signed yung impeachment complaint ay nabasa. Yung impeachment complaint na yan. Nagsunuran na lang po yan, nagpirmahan. At hindi po pwedeng nabasa nila isa-isa. For the sake of our discussion this evening, lagay na po natin, tigli 5 minuto na lang, mabilisan. Sa 1 oras, 12 lang makakapirma. Sa 7 oras na walang break, yung 12 yan, multiplied by 7, 84 lamang ang maximum na makakapirma sa loob ng 1 araw. 7 oras na tuloy-tuloy na trabaho ha. Walang CR break, walang toilet break, walang lunch break, walang recess, wala lahat. Walang water break. Kung 2 araw, 168 lang ho. Magtataka kayo, bakit 215 ang pumirma? At mayabang na nagsasabing na endorso nila. Saan galing yung numero ninyo? Binubudol nyo na naman kaming Pilipino. Hindi nyo na kami mabubudol. At hanggat meron tayong ganitong programang diretsang pakikipag-ugnayan sa inyo, sisikapin ko pong makapagbigay ng impormasyon pa sa inyo. Iangat natin yung level ng public discourse para lahat kayo kasali. Lahat kayo may opinion. Lahat kayo magkakaroon ng kaalaman para hindi po tayo mabubudol muli. Kay Mind Zanao, nung una akala ko tanim to ni, hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ano po yan? Bad word po yan eh. Pero ngayon, isa ka na sa baloto ko. Maraming salamat, Mind Zanao. Ulitin ko ha, ang aking pong loyalty, ang aking pong katapatan ay tanging sa Republika ng Pilipinas lamang. At kaya ako'y kumandidatong independent kasama ang hakbang ng maisog na hindi naman political party, kundi isang social movement ng lahat ng tao, lahat ng Pilipino na humihingi ng transparency, ng accountability, ng peace, ng security dahil ang nais ko pong kapartido, ang nais kong kasama, ang nais kong kaalyado ay kayo, mamamayang Pilipino, kayo, sambayanang Pilipino. Sa New York po ito, maraming salamat sa inyo. At hindi ko po nalalaman ito, pinadala lang nila. So ito po yung sinasabi ko, parami yung nagvo-volunteer at gumagawa ng kanilang own little help para sa ating kampanya. Kagaya po ng sinabi ko, tayo po ay kandidatong independent. Wala po tayong partido, wala po tayong pananalapi. May mga nagdudugtong po ng mga campaign paraphernalias, kagaya nga po nung sinabi ko nung Sabado. Alam ho ninyo, mula nung ako ay unang naghayag ng aking formal at opisyal na aplikasyon bilang senador ninyo, noong October 8, 2024, hindi ko po naramdaman na kulang ako sa kahit na anong campaign materials. Alam ko pong hindi sapat, pero hindi po salat. Magkaiba po yung hindi sapat sa salat. Hindi ko po naramdaman na ako'y salat sa gamit. Hindi ko po naramdaman na salat ako sa suporta ng sambayan ng Pilipino kahit saan po ako magpunta. Nararamdaman ko ang inyong suporta at pagmamahal at ang naisin nyo, kagaya ko rin po, posible ang pagbabago ngayong 2025 pag kayo po ay naghatid ng bago sa Senado, number 56 po sa balota. Number 56, 56 po. Madaling tandaan, 56 hindi po yung 56 na pabigat, hindi po yung 56 na utang, kundi 56 na investment natin pare-pareho para po sa ating mga anak, para po sa ating mga kabataan, para po sa higit na matiwasay na Republika ng Pilipinas. Number 56 po. At ang ating pong tubo o kikitain sa investment na ito pagdating ng May 12, 2025 ay isang tapat, tunay at maisog na paglilingkod ninyo sa Senado bilang senador ninyo. So number 56 po tayo sa balota. Huwag po ninyong kakalimutan. Si EDM, sorry mabilis. Dito tayo sa isa. Kay Beth Badico Belo Chay, kay Maria Lorden, Attorney Vic, nagpapasalamat po kami at nandito ka. Malaki po kayong tulong sa ating bayan. Salamat din po at sinasamahan ninyo ako sa ating laban. Ang laban pong ito na humihingi ng transparency
accountability, peace and security ay hindi ko po personal na laban. At hindi po para sa akin ito. Ito po'y para sa inyo, para sa mamamayang Pilipino, para sa ating bansa at para sa ating mga kabataan at darating pang salinlahing Pilipino. Kaya Isabel, my number 1 Senator, Attorney Vic Rodriguez from Cagayan de Oro, mag-volunteer din po kami for you, Attorney. Yung mga nasa Cagayan de Oro, huwag po ninyong kalimutan yung mga tumalikod at nanghamak sa anak ng Mindanao kay Vice President Inday Sara Duterte, yung mga bumoto na mga mambabatas para i-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Huwag niyo po silang tangkilikin. Huwag niyo pong tangkilikin yung mga tumalikod at nagkanulo dyan sa pride at anak ng Mindanao na si Inday Sara Duterte. Kay Dodong, Mindanao, Visayas, panalo na po kayo. Attorney, sa tulong po ninyo, Dodong, mananalo po tayo. Maraming salamat. Kay Brocha Barucho, may pera kasi sa pirma. Tama po yun, sila'y pumirma hindi dahil sa prinsipyo. Dahil naglabasan na mayroong konsiderasyon kung ano-ano, yung AIX, yung AKAP. So makikita natin dito, na-establish po natin na hindi po totoo na napirmahan nila at nabasa. Yan po ay bawal. Ulitin ko the Constitution is the fundamental and paramount law of the nation. It is the supreme law to which all laws must conform. Lahat po ng batas ay dapat sumailalim sa ating saligang batas. Pati po yung rules of procedure ng 19th Congress ng House of Representatives. Malinaw po sa sariling rules of procedure ng mababang kapulungan, Rule 2, Section 3, pakicheck po niyan, Rule 2, Section 3, nada-download naman po yan. Malinaw po doon na dapat yung tinatawag na verified impeachment complaint ay nabasa nung mga nag-endorsong mambabatas. At bukod dyan, dapat yung nabasa at pinirmahan nila ay base sa kanilang personal knowledge or base sa authentic document. Dito makikita mo pati yung verification form, dyan po sa kanilang complaint, hindi po ito yung form na hinihingi ng ating saligang batas. Hindi po ito yung form na hinihingi or prescribed ng Rules of Court, specifically Rule 7, Section 4. At lalong hindi po ito yung form na sinasabi ng sariling rules ng House of Representatives, Rule 2, Section 3 ng kanilang sariling Rules of Procedure. Hindi po yan, sapagkat ang hinihingi ay dapat nabasa at binasa at naintindihan ng bawat mambabatas na pipirma rito. At bukod dyan, dapat yung kanilang pinirmahan ay kanilang binasa at nabasa ay base sa kanilang personal knowledge or dili kaya base sa authentic document. Again, let me just emphasize to you yung hierarchy. Ang pinakamababa po, yung Rule 2, Section 3. Nagaling po yan sa Rules of Procedure ng House of Representatives, ng 19th Congress. Nandyan po yan. Ang susunod po dyan ay yung Rule 7, Section 4 ng Rules of Court. Yun din ang sinasabi, kinopya lang ng Rules of Procedure ng House of Representatives yan. Dito sa Rules of Court, mas mataas po na antas or mas mataas na baitang pagdating po sa batas. Ang sabi po sa ating Rules of Procedure na dapat yan ay nabasa nung magdedemanda. At nung nabasa na nung magdedemanda, dapat yung kanyang demanda ay base sa kanyang personal knowledge. O dili kaya, base sa authentic document. At yung pinakamataas na batayan ay ang ating pong saligang batas. Silipin din po ninyo, Article 11, Section 4. Malinaw po dyan na dapat kung gagamitin yung modality o yung vehikulong ginamit ng mga mambabatas sa pagtatransmit ng articles of impeachment sa Senado, dapat po ay verified impeachment complaint. Yan po ang sinasaad ng ating saligang batas. Hindi po verified ito. Hindi po nila binasa ito at taliwas po ito dito sa malinaw na panantayan o panukat na ibinigay sa atin ng ating saligang batas, ng ating Rules of Court at ng Rules of Procedure ng mismong House of Representatives. Therefore, hindi po valid itong articles of impeachment. Dapat po yan ay hindi bigyang daan ng Senado.
dapat po yan ay ibasura ng Senado sapagkat hindi po ito naayon doon sa prescribed form. Hindi rin po ito pasado sa substance kasi nga ho, hindi nga po nila pinirmahan ito base sa kanilang personal knowledge or kaya base sa authentic document. Halatang minadali. Kinakailangan nilang madaliin dahil kinakailangan nilang pagtakpan yung higit na maingay, yung higit na maanomalya na illegal, invalid, unconstitutional at criminal 2025 national budget na yan na nga po ay nasa Korte Suprema at inihain po namin ni Congressman Sid Ungab ng 3rd District ng Davao City. Congressman Sid Ungab, isang tunay na maisog. Kay Heartbreaker, Attorney, paano po maging volunteer sa inyo from Imus? Pakibigay naman sa akin yung acting campaign email address para yung mga nagtatanong, mabanggit ko po sa inyo, mag-email po kayo doon at sasagutin po kayo ng ating mga volunteer staff. Lahat po sila ay volunteer dahil ang nais po nila, matigil na itong pangbubudol na ginagawa sa atin araw-araw ng administrasyon ni Bongbong Marcos, itong tinatawag nating gaslighting. Yung huling-huli na nagsisinungaling pa, yan po ang ginagawa nila. At dahil huling-huli na, kinakailangan nila hindi lamang magsinungaling, magbigay ng isang malaking diversyon. Ito nga po, yung huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Uulitin ko ha, yung almost 300 congressmen na elitista, wag po tayong pumayag na kawin ng 300 elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo laban sa 32 milyong Pilipino na tumangkilik ng malaya, payapa, legal, democratic at constitutional kay Inday Sara Duterte para maging pangalawang Pangulo nating mga Pilipino. Makapagbigay ng incisive and analytical opinion and assessment nitong mga mahalagang usaping panlipunan na dapat nga po talaga ay bahagi kayo, bahagi tayong lahat sapagkat ito'y mahalaga din ha. Wala na pong mainstream media na nagbabalita ng mga totoong balita. Tingnan po ninyo yung mga pahayagan. Ang kanilang headline, impeachment, impeachment, impeachment. Wala pong nagsasabi doon sa higit na malaki at maanomalyang 2025 budget. Bakit? Sapagkat ayaw pong pag-usapan ito ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Natatakot sila na madeklarang unconstitutional ang buo o bahagi ng 2025 national budget dahil hindi po sila makakapangutang. Matatakot po yung magpapautang whether foreign funding or domestic funding dahil paano nga naman magbabayad ang Republika ng Pilipinas kung sinalaula yung proseso ng pagpasa ng budget. Yung budget po, lagi kong sinasabi, itong 2025 GAA, yung General Appropriations Act, is a fruit of a very poisonous legislative process. Sinalaula po yung proseso eh. Hanggang ngayon, hindi po nila maipakita yung enrolled bill. Kaya pala nais ko rin kilalanin yung isa pang maisog nating kaibigan, si dating House Speaker Bebot Alvarez. Congratulations and kudos to you, Congressman Bebot. At kanina'y nag-file siya, kasamang kanyang grupo, ng kasong kriminal laban sa House Speaker kay Martin Romualdez dahil nga dito sa pakikialam at pagfo-falsify o pamimeke nitong Bicameral Conference Committee report, pamimeke ng enrolled bill na nauwi dito sa illegal, immoral, unconstitutional, invalid at criminal General Appropriations Act. So dito makikita mo, dumarami po ang nagpapahayag ng kanilang disgusto at pagkilos laban sa mapang-api at mapang-abusong gobyerno ni Bongbong Marcos.